Ngunit bago po tayo magpatuloy, sa mga bago po sa aking channel, paki-like and subscribe na rin po at pakipindot ng notification bell. Maraming salamat po. Sa ngayon po, sobrang sweet niya. Yes, bumabawi po siya sa lahat ng pagkukulang niya. Totoo nga na ibang magmahal ang isang lalaking tulad ni Blake Sun. Iskandalos, Alisa Magkalas. Habang patuloy ang aming pag-uusap ay lumapit ang isa sa mga kasambahay nila rito. Pasensya na po sa istorbo, madam. Hindi po ata makakarating ng on time yung ship po natin ngayon. Wala pong lunch na maihahapag po, sabi ng kasambahay namin. Tila nag-isip naman ang senyora kung anong gagawin para sa pananghalian namin ngayon. If that is the case, might as well contact a buffet. I want a 5-star restaurant dishes, or better yet, ay sa labas na lang tayo kumain. Suggestion ng mami. Ako naman ay nakaisip ng paraan. Ayos lang po ba na ako na lang po ang magluluto ng ating pananghalian? Tanong ko. Ngumiti naman si Artemis. Wow, you can cook? I am so jealous. Hindi ako matututo magluto. Kaya yung asawa ko na lang ay ang marunong sa amin. Siya ang tagaluto. I'm still dreaming that I can cook for them someday, saad ni Artemis habang nakalabi pa ito. Tuturuan kita kung gusto mo. Hilig kasi namin talaga sa pamilya ang pagluluto. Gusto ko rin na lumaki ang anak ko sa sarili kong mga luto. Iba kasi para sa akin yung epekto nun. Yun yung opinion ko lang naman. A family that eat together goes more stronger. You don't have to iya. You shall not bother yourself. At saka, mapapagod ka lang. I don't want our newly family member to feel indebted for a simple lunch. Sambit ng senyora. Ngumiti naman akong pabalik. Ayos lang naman po sa akin at gusto ko rin pong ipatikim sa inyo ang mga putahe na luto namin. Pabalik naman ng ngumiti ang nakakatandang Pirel. If you really insist, just ask for help sa mga katulong natin diyan para hindi masyadong mabigat ang mga gagawin mo. Sakto po at galing kami ni Blake sa probinsya at may mga dala pong kaming mga fresh na sangkap. Sabi ko naman at naalala yung mga dala naming prutas at seafood na nasa van, yung mga seafood na nasa cooler. Really, I miss going to province. The fresh air is so underrated, but definitely something to always the reason on visiting province. Sana sumama ako if I only know at tutulong pala ako sa pagluluto. Maybe you can give me few tips para hindi lang ako puro instant noodles, sambit ni Artemis. Una ay pinakuha ko muna kay Mang Jun yung mga fresh na gulay at prutas, pati na rin yung cooler sa loob ng naiwan namin sa van at parking lot. Nagtungo na nga kami sa kusina. Mukhang okay lang naman yung mga katulong na maging helper namin sa pagbabalat, paghiwa ng kasangkapan. Nakita ko naman na may mga karne at sa rep at may karne pa nga na baka, yung high quality na beef. Una ay ibababad muna natin yung karne sa tubig para maalis yung pagkayelo ng karne. Tip ko rin sa yun na kung magpiprito ka ng mga hotdog, longganisa or tocino, ibabad muna sa tubig. Huwag mo silang ipiprito ng frozen kasi masusunog agad yung niluluto mo. Pero hilaw pa sa loob. Payo ko kay Artemis. Mga basic pa lang muna tayo ngayon. Mangha naman siyang tumango. Like she got the trivia already. I see. Now I know the reason why I always burn those damn and cursed hot dogs. Natawa naman ako sa sinabi ni Artemis. Hindi ko naman siya masisisi na lumaki na may mga katulong na gagawa sa mga simpleng gawain tulad ng pagluluto. Advantage nila yun. They are capable to hire a helper for them. Sa amin naman na nasa middle class, advantage naman namin yung magkaroon ng initiative na matutong maging independent. We are born to use spatula to cook our own meal. Use washing machine para mano-mano na maglalaba at lahat pa ng gawaing bahay kasi sabi ko nga, ang mahirap ay walang karapatan na tumambay. Need talaga ang pagbabanat ng buto. Balik tayo sa pagluluto ko. Lahat na pwedeng pakuluan ay pinakuluan ko na. Available lahat ng kasangkapan dito sa kusina. Latest lahat ng cooking equipments kaya masarap magluto. Gamit yung karne ng baka, repolyo, saging, sasaba, at syempre, patatas ay magluluto ako ng bulalo.
with sweet corn. Tapos magluluto ako ng crab soup. May marinated na pork. Huwag mo agad ilalagay yung ipiprito mo sa kawali ha. Una ay titingnan mo kung tuyo yung kawali mo. Dapat mainit yung kawali mo bago mo ilagay yung mantika mo para malaman mo naman kung mainit na ang mantika ay kumuha ka ng kahit na spatula, ibabad mo sa mantika. See these bubbles? This indicates that the oil is hot enough to start frying. Sabi ko naman kay Artemis na tila isinasaulo lahat ng sinasabi ko. Ako halos ang taga-timpla. Si Artemis ay pasensyosa na hinahalo yung mga niluluto ko. Siya rin ang taga-tikim. Ipinasubo ko rin siya na magprito ng mga marinated na karne. Sa una ay takot ito, pero matapang talaga ang mga perer. Nakuha naman niyang ang tamang pagpiprito, kaya naman sobrang proud niya. Gamit ang hinog naman ng mga mangga na dala namin ay gumawa ako ng mango graham cake na paborito ng asawa ko. Para matapos naman ang aming tanghalian ay may nakahandang panghimagas naman. Nang isa-isa nang ilabas ng mga kasambahay ang mga niluto ko at inalapag sa hapag ay dumating na ang mga lalaking perer. Bihis na lahat sila at mukhang presentable na ulit. Wow! What a fest! Saad ni Crayon habang mangha na nakatingin sa mga pagkain na nasa lamesa. And they looks mouth-watering. Yum! Pagmamalaki namang sinabi ni Artemis na for the record, kaming dalawa ni Alisa ang nagluto ng lahat ng yan. So they are all delicious. No time to doubt. Little brother, sabi ni Artemis na nakangisi pa. Now I am starting to doubt the credibility of this food. Might as well prepare some water besides me. Last time na nagluto ka ay tila masunog ang dila namin sa sobrang alat ng roasted chicken mo. It is salty and burned. Sambit ni Dio na tila may naalalang bangungot. Excuse me, my little brother. Are you bad-mouthing me? Kaming dalawa ng ate Alisa mo ang nagluto yan. So, hold your spoon and eat. Matari naman nasabi ni Artemis na sa bunsong kambal na kapatid. Okay, enough. With that, let us start. Pray first, sambit ni Dad. Yumuko kami at nagsimulang magdasal para makakain na ang lahat. Kung nakikita sila ng ibang tao na pinangingilagan, dominante, mataas na pamilya, ngayon ay kahit papano ay nakikita ko na kung ano silang klaseng tao. Simple lang pala sila, sadyang mayaman lang pero tao pa rin kung makihalubilo. Masaya ako dahil kahit papano ay nagiging parte ako ng masayang pamilya na to. This soup is so good. Hindi ikaw ang nagtimpla nito, ano ate? Tanong ni Crayon na kanina pa inaasar si Artemis. Hoy bunso, tinuturuan na kaya ako kung paano magtimpla at magluto ni Alisa. Watch and learn. At saka kanina pa ako nilalaglaga. Bakit ba hindi niyo ako pagkatiwalaan sa pagluluto? Nakapout na sabi ni Artemis na kunwari pa ay nagdadrama. Because last time you step from the kitchen, you actually burn half of your condominium, sabi ni Blake na nakangisi pa. Nahalata ko lang ha, favorite nilang asarin si Artemis. Akong napasinghap si Artemis na narinig niya at saka bumaling siya sa akin. Your husband is lying, Alisa. He is exaggerating. Malas ka girl sa asawa. May pagkasinto-sinto. Maybe I can show you some fine men para matauhan ka girl. Asar naman pabalik ni Artemis kay Blake. Akmang sasagot pa ang isip batang asawa ko nang sawayin na sila ng doon. Enough! Baka magkapikunan pa kayo. Let us eat. Iha, you haven't a talent in cooking. This tastes incredible. Sambit ni Dad. Nahiya naman akong nag-thank you sa papuri niya. Of course, that is my wife cooking. Sambit ng asawa ko na may proud sa kanyang tono. Masaya na ako na makitang magana silang kumakain, ang asawa at anak ko. At mas lalo silang pumuri sa mabilisan na mango graham na ginawa ko bilang panghimagas. Fresh kami kasi yung prutas. Matapos nun ay bumalik ulit kami ng garden at may mga lihim na puno roon. Masaya ang araw na ito para sa akin kasi naiisip ko na tanggap na ako ng side ng pamilya ng asawa ko. Iniisip ko pa nga noon na dahil sa social status ko ay hindi nila ako matatanggap. Pero nagkamali pala ako. Napakabait nila at lahat sila ay napaka-welcoming.
Hindi nila pinaparamdam na iba ako sa kanila. Hindi ko nga rin naman na sobrang yaman nila kasi napakasimple ng kanilang pakikipagkapwa-tao. Masaya na sana ang lahat nang may hindi kami inaasahan na bisita. May lumukob na kaba sa akin. Nagwawala na ang babae. She looks mad, terribly ferocious, para siyang bagyo na hindi maawat. Takot naman na lumapit sa akin ang anak ko. Narito ngayon si Denise, tila galit na sumisiga at nagmamartsa pa papalapit sa amin at kay Blake. What is the meaning of this, ha, Blake? Start explaining yourself, sambit nito habang nilalapitan ang asawa ko na may nanlilisik na mata ni Denise. Kalmado naman siyang tinugo ni Blake. I have nothing to explain with you, Denise. We are over. You better stop this scandalous act. Suminghal naman ang modelo at napatingin sa amin, lalo na sa anak ko. We are over? Kaka-break lang natin ng isang buwan na. May anak ka na agad na malapit na atang magbinata. Hoy, Blakeson! Are you cheating on me? Ha? Ang lakas ng loob mo na magmalinis sa ginawa ko. Ikaw naman pala tong may kababalaghan na itinatago. You fucking cheater! Everyone should know about this, sigaw ni Denise habang tila baliw itong tumatawa. Sinabihan ko muna na baka pwedeng isama ni Artemis muna sa loob ang bata. I don't want my son to be traumatized dahil lang sa iskandalo rito. Laging may kaakibat talaga yung saya mo. Yung saya sumang-ayon naman si Artemis at ipinasok ang bata. Denise still insists his attitude toward us. Oh, bakit niyo inaalis dito yung bata? He shall hear you kung sino ang kabit dito. Ikaw, babae. Ikaw ba ang ipinalit sa akin? God, Blake, look at her. Wala naman niyang binatbat sa akin. Did you lower your standards for all of these years? Ani Denise at saka ako nilapitan. Hoy, kabit, ano bang habol mo kay Blake? Money? Tell me your price and leave us alone, bitch. Sambit niya at akma akong sasampalin. Nang itulak siya ni Blake na may nanlilisik na mata. Humugot ako ng tapang bago nagsalita. If you are educated enough, let us talk it with diplomatic. Hindi yung nag-iiskandalo tayo rito. Sambit ko sa kanya. She rolled her eyes and sarcastically threw her smile at me. Diplomatic? What? Sana inisip mo yung bagay na yan bago mo kinalantari yung asawa ko. Now you are trying to act like graceful and educated. You will also know this feeling of grave kung ikaw ang inagawan. So, I have all the guts in this world to be furious. You just take away my man from me. Did you get that? Patuloy pa rin ni Denise. Ako ang legal, Denise. Kasal kami ni Blake nang hindi mo nalalaman. Kaya dahan-dahan ka sa pagtawag mo sa akin ng kabit at baka ipakain ko sa iyo yung marriage contract namin. Sambit ko na hindi ko na mapigilan pa. Tinig ko na pumapalakpak si Artemis sa isang banda. Well said, Anya. Kasal kayo, then all of these years, gosh, Blake, pinagmukha mo akong tanga. Tito, Anya habang nakatingin kay Dad. I never thought that you will be this considerate with him. I have always been his fiancé, your son's fiancé. Why are you letting some nameless bitch with your family? Nilapitan siya ni Blake. Magdahan-dahan ka sa sinasabi, Denise. Asawa ko yung tinatawag mo na bitch. Matagal tayong nagsama. May pinagsamahan tayo, Denise. At habang may respeto pa ako sa'yo, ay maaari lang na umalis ka na. Sambit pa rin ni Blake. Ngumisi naman si Denise. No, Blake, no. Hindi, lalo na kung hindi ka na babalik sa akin. Gusto mo bang malaman ito ng press media? Banta pa ng babae. Tila nagdilim na nga ng tuluyan si Blake sa kanyang narinig. Don't act stupid. Sino ba rito ang pinalaglag yung anak ko para sa pangarap niya? Do you think babalik pa ako sa'yo? Start fucking dreaming on. Tila isang sikreto na nabunyag ang lahat ng yon. Doon palang natikom ni Denise ang bibig niya. Kita ang gulat sa mga mukha ng mga Perel at mamaya-maya pa nga ay nagalit na sila. Nilapitan ni Mrs. Perel si Denise at lahat kami ay napasinghap ng sampalin ng Donya, ang iskandalosang babae. Get out of here, Denise. Hindi tumatanggap sa pamamahay namin ng mga Perel ang mamamatay tao. Don't treaten us iha. Be treated with us. Guard, palabasin ang babae na to at wag na wag nang papasukin sa pamamahay ko. At kinaladkad na paalis si Denise habang nagwawala at sumisigaw.
Yinakap naman ako ni Blake, nag-aalala ito. Engulf, alisa magkalas. Naging masaya pa rin naman ang araw na yun. Kahit papano naman ay naibalik namin yung mood na nawala dahil sa iskandalo kanina. Umuwi na rin kami kahit na gusto nila mom at dad na dito na kami magpalipas ng gabi. Ang sabi na lang namin ay babalik na lang kami sa ibang araw. Gustong gusto rin ng mga matatanda ang apo nila. Napakabibo kasi at matalino ang anak ko. Kaya gusto nila umunang paiwan yung anak ko. Pumayag na lang ako at ihahatid na lang nila bukas dito yung bata. Bakasyon naman kaya okay lang naman. Pagka-uwi namin ay kaming dalawa lang ni Bali ni Blake. We are both exhausted physically dahil sa biyahe at sa mga ginawa namin kanina. And mentally dahil sa nangyaring sagutan ni Denise. I understand where she is rotting. She felt betrayed. Nasaktan siya. She is in pain also. Bilang isang babae, ay naiintindihan ko kung anong nilalaman ng galit niya. Pero pointless na ang lahat eh. Siya sana ang pipiliin ni Blake kung sana ay inayos niya ang buhay niya. I'm willing to give the freedom from Blake. Ayos na kami noon. Kasi siya naman talaga ang mahal ng lalaking mahal ko. Pero hindi ko na siguro kasalanan na mahalin na ako ng asawa ko. Nagkaroon na ako ng karapatan kay Blake nung oras na nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Pagka-uwi namin ay hindi na kami kumain ng hapunan. Kumain na kasi kami bago umalis sa mansyon. Tinulungan ko na lang si Artemis na magluto at in fairness sa kanya ay mabilis itong matuto. Hindi pa nga makapaniwala ang mga kapatid ni Blake at maski si Blake na si Artemis ang nagluto ng lahat ng putahe na kinain namin kanina. Sa isang kwarto na lang kami matutulog ni Blake. Sinasanay ko na rin naman yung sarili ko. Habang nakahiga kami ay hindi maiwasang na hindi mapag-usapan yung kanina. Sorry for her words. Nasaktan ko siya at naintindihan ko ang galit ni Denise. Pagpasensyahan mo na lang siya, mahal. Maybe it's not easy to move forward. She needs time. Sambit ng asawa ko. Hanga naman ako sa kanya. Kung tutuusin, ay may atraso na nga si Denise sa kanya. But he is still concerned to Denise. Alam ko naman yun, mahal. Alam ko nasariwa pang sugat niya. Kaya niya nagawa yung kanina. Sa pagkakataon na ito, ay tayo ang dapat umintindi sa kanya. Yun na lang ang nasabi ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na umiintindi kay Denise. Ang swerte ko talaga. I'm so lucky to have a kind and beautiful wife. I don't know what good things I made on my past life so that the fate give me a very perfect wife. I'm so happy to have you. I thank God that He gave you to me. Nakita ko na lang ang sarili ko na binabaybay ang kanyang mga labi. We shared a passionate kiss again. A kiss that is in a rhythm of live in not just a lash or oo nga. At may init ang bawat tampi ng aming labi, ngunit nangingibabaw yung pagmamahal at passion sa kanyang halik. Yung halik niya na may pag-iingat, may halong lambing at marahan sa una, ngunit tila tulad ng mga alon naming damdamin ay mas naging agresibo na ang tugon namin sa isa't isa. Our kisses begins to be torrid. We are breathing too hard and catching some air, but still we can't stop ourselves from burning into flame of love and passion. Naging malikot ang kamay ng asawa ko. His big and firm hands touches my waist. Umangat ito at tila hinanap ang aking mga kabundukan. Umupo ito sa aking harapan at tila erotikong hinubad ang kanyang damit sa aking harapan. Mula sa ilaw ng lampshade ay kita ko ang hulma niya sa isang biyaya sa aking mga mata. Gwapo na nga ang kanyang mukha, ay gwapo pa ang kanyang katawan. He has this godly sculpted body at yun ang katotohanan. Don't be shy, you can touch it. I am your Salisa. So, sa'yo lang ako tulad na nang ikaw ay akin lamang. Aniya sa nanlalambing na tono. Kusang gumalaw ang aking kamay at nilandas nito ang kanyang matigas na dibdib, ang kanyang mga pandesal sa tiyan hanggang sa hinila ko ang kanyang batok upang mahalikan muli ang kanyang labi dahil nangungulila ang akin. We are starting to engulf by the flame again.
Eksperto niyang binaba ang aking suot na damit. Wala akong suot na bra, kaya madali niya na lang nahagka ng aking dibdib. He massaged it with care at saka sinipsip na tila sanggol. "Oh, Blake, don't stop." Hiyaw ko sa pagitan ng aking bawat pag-ungol. Tila nababaliw ako sa bawat pagdampi ng aming mga balat. Mainit ito, nakakapaso, ngunit may sensasyon ng kakaibang dulot. Hinanap niya ang kiliti ng aking katawan. Sinamba na tila isang diyosa. Hindi niya pinalagpas maski ang aking kuweba. Gamit ang kanyang daliri ay nilaro niya ito. Hindi mailukot ng aking mga paa ang kiliti na hatid ng bawat dampi ng kanyang daliri. He is not just an expert, he is a master of his games. Tila alam niya kung saan niya hawakan ang bawat kiliti ng aking katawan. Habol hininga na ako nang hinubad na niya ng tuluyan ang kanyang brief. Litaw ang nakasaludo nitong armas at sa katunayan ay hanggang ngayon nananatiling lihim pa rin at milagro kung paano nagkasya ang kanyang kalaking bagay sa akin. "Is it big?" Mayabang na tanong niya. "Malamang, hindi yan Filipino size kaya malaki." Ipasok mo na, inip na nasabi ko sa kanya. Hindi ko mawari, ngunit nasasabik na akong muli na magtagpo ang aming mga katawan at ang kanyang kahabaan sa aking pagkababae. Tila hinanda niya muna ang aking kasilanan gamit ang kanyang daliri. Gamit pa lang yun, ay hindi ako matahimik sa labis na paghiyaw. He is good of playing with my hole. He is hitting the spot, yet I want more than what his fingers can do. Gamit ang lubricant ay binasa muna niya ng kanyang kahabaan. He coated it with that jelly stuff bago itinutok niya ang kanyang pagkalalaki sa akin. He is inserting his manhood slowly inside of me. It is painful, really painful because of its size and thickness. Napapikit pa rin ako ng dahil sa sakit at habding dulot ng kanyang kargada. Bagyang naglandas ang mga luha sa aking mata. He wiped it off at masuyo akong hinalikan upang mababaling sa iba ang hapdi na nadaram ko. Wala napasubo na. "Do you want me to stop?" Nag-alala niya tanong. Umiling naman ako, naipasok na tapos bibitinin pa. "Please just be gentle." Saad ko na namamaos na tono. Baritonin naman ang boses niya na sumagot, "I will." Just like how he promised, he let me adjust first with his size. Nang maglaon nga ay tila nabawasan na ang sakit na tila mas nangibabaw na ang kiliti at sarap na dulot ng kanyang paglabas-pasok sa aking loob. Mayroon siyang tinatamaan sa loob ko na labis na nagbibigay sa akin ng kakaibang sensasyon. "Blake, oh, it's so good." Hiyaw ko sa pagitan ng mga ungol. Tila hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang aking paningin. He is expertly trusting his manhood and rhythm. It is fast and very passionate. Tila may hinuhukay sa loob ko na nagpapakiliti sa aking damdamin. "You are so tight, mahal. I love you so much." Anya habang mabilis pa rin ang pagkilos niya. Para itong kuneho na nagmamadali sa bawat kilos. Sinundan din namin ang ilang pwesto. Sinubukan din namin ito. Ang ibang pwesto ay try to ride him at sa pwestong ito ay mas lalo akong dominante at nagmaniobra. Mas naisasagad ko rin ang kanyang kahabaan sa loob ko na labis na nagbibigay sa akin ng kakatuwang sarap na sensasyon na dulot nito. And for the night time, he filled me again with his white sedge. Tila nanghihina ang aking tuhod at humabdi ang aking pagkababae. Halos anong oras na rin kaming natapos. He cannot be satisfied with only one round. Mabuti. At gumaganda na rin ang endurance ko. So made it all the way until our final round. I will always remind myself that my husband is the best when it comes to bed. Remind it, Alisa. Keep it in mind. Naisip ko rin na fertile ako ngayon at may chance na baka mabuntis ako. Nakita ko na mahimbing na natutulog ang asawa ko sa aking tabi. Matapos naming linisan ang isa't isa ay nakatulog na siya. He might be exhausted with our vigorous love making. Matapos akong magsawa sa kakatitig sa maamo niyang mukha
ay nakatulog na rin ako habang nakasandal sa kanya. Nagmulat na lang ako nang tumama ang sinag ng araw mula sa aking mga mata. I don't know what time it is, pero alam ko na mataas na ang sikat ng araw sa oras na to. Blake is not on our bed anymore. Mukhang pumasok na ito sa trabaho. Kaya tumayo na ako at pumasok sa bathroom. Is started to do my morning routines at nagbihis na. I'm still sore down there. Alam nyo naman na sa ganong kalaki na kargada ay hindi agad-agad ako makakamove on sa laki nun. The thing is big enough for me para hanggang ngayon ay maramdaman ko pa rin ang kanyang kahabaan. Kaya nga dahan-dahan din akong maglakad, baka biglang kumirot na naman ang pagkababae ko. Masyado akong nasubrahan kagabi. Pagbaba ko ay naamoy ko na ang piniprito na bawang sa kusina. I found myself walking on our dining area at naraw ng asawa ko. He's cooking our breakfast at nakatingin sa kanya ang mga kasambahay namin. Ay, good morning po ma'am, anya ng isa sa akin. Good morning din, bati ko naman pabalik. Ang swerte niyo ma'am, gwapo na, mabait pa at maalaga si sir. Ipinagluluto ka po niya ng pagkain ma'am. Sana all talaga ma'am. Napangiti naman ako sa sinabi ni ate. Totoo naman ang sinabi niya at ang sinabi ni ma'am na napaka-sweet na tao ni Blake. Na kapag nagmahal ang tulad niya ay tila mananalo ka talaga sa loto. Kasi ipaparanas niya sa'yo ang sarap ng buhay bilang prinsesa o reyna niya. Matagal ko na rin na panahong pinangarap na maranasan ang lahat ng ito. I always dream on having him by my side. It is not too easy, pero masaya na ako that my patience is paying off now. Lahat ng sacrifice ko, lahat ng iniyak ko, lahat ng sakit ng dibdib ay tila hinihilom na. Ibinibigay na yung aanihin ko mula sa aking paghihirap. Napansin na ata ako ng asawa ko. Nilapitan niya ako at binigyan ng mabilis na halik sa labi. Good morning mahal, tara na at kain na tayo. Anya habang iginagaya ako sa pag. The foods look decent and delicious. May fried rice, sunny side up na itlog, longganisa, ham at ramen noodles. They all looks tasty. Ang galing naman magluto ng asawa ko, sambit ko habang pinupuri itong si Blake. He looks proud with himself. Siyempre, perfect kaya ang asawa ni Mrs. Alisa Magkalas, Ferrer, sabi niya, at ako naman ay hindi na maiwasan na hindi kiligin. Umupo na kami at nagsimulang kumain. Unang subo ko pa lang ay napapaungol na ako sa sarap. He is great at cooking, no doubt with it. Anong oras ang pasok mo pala? Mahal, tanong ko. He look at his watch. Isang oras pa bago ang meeting ko, love. Ikaw, magpahinga ka muna ha. I know that you are tired with what I have done to you yesterday night. Aba, at nakangisi pa talaga siya ha. Madaling araw na kaya yun, Perer. At saka, pupunta ako sa shop. Kailangan ko nang tingnan yung status ng business ko. Natigilan naman siya. You can stop working, mahal. I think you don't need to work anymore. I can provide love. Medyo napataas ang kilay ko. Hindi pwede, maraming umaasa sa negosyo ko. It is not issue of if you provide or not. I cannot dissolve my business just because you want it, Blake. Saad ko na nagsisimula ang pag-irita. He's still insisting his wants. Alisa naman, makakasagapa lang yung negosyo mo para sa akin. Mahahati lang ang atensyon mo, Anya. I don't like where it is going. Napatayo na ako at binigyan siya ng disappointed na tingin. I lose my appetite, excuse me. Alisa Magkalas, lumipas ang 2 araw na di kami masyadong nagpapansinan ni Blake. O sabihin na natin na hindi ko ito pinapansin, kahit na minsan ay sinubukan niyang manuyo. Pero madalas ay tila mas mataas ang pride niya. Hindi ko na lang pinansin, bahala na kung magtagal pa itong tampuhan namin. Mahal ko siya at dahil mahal ko siya, ay suportado ko siya sa bawat hakbang niya sa buhay. Sa karir niya, sa mga gusto niya, sa pamilya namin, sa mga pangarap niya. Lagi akong nakauo sa kanya. Pero sana, ganun din siya sa akin, hindi ba? Hiling ko sana na ibigay niya yung level ng support na ibinibigay ko rin sa kanya. Kasi ganun ko siya kamahal. Malaking bagay yun sa akin. Yung negosyo ko. Umiyak ako ng putik at dugo para lang maitaguyod ko yung negosyo ko.
kung isasampal sa akin ang mga negosyo niya at ari-arian, at lahat-lahat na wala, alam kong walang-wala ang negosyo ko. Pero kahit ganun, ay dugo at pawis ang pinuhunan ko doon. Marami rin naman akong mga empleyado na umaasa sa negosyo ko. Mga working student na nagpa-part-time, mga single mother, at mga kuya at ate na breadwinner ng pamilya nila. Kaya naman medyo disappointed ako sa sinabi ni Blake. Nandito ako ngayon kila Marcel. Naisipan ko na tumambay sa newly mami na kumari ko habang nagpapalipas ng init ng ulo. Nasa pamamahay pa ng mga magulang ni Blake ang anak ko. Maya-maya ay dadalaw din ako doon. Ngayon ay ayaw ko munang umuwi at baka madatnan ko lang ang asawa ko roon. Grabe naman yung si Denise, no? She can really do that. Napaka-iskandalosa niya pala talaga. I never thought she can get lower than that. At yung pagpapalaglag niya, honey, para talaga sa pangarap niya. Parang stress na sabi ni Marcel sa akin. Siyempre, nasaktan yung tao. Malaman ba naman niya na may asawa at anak na yung long time boyfriend niya? Siyempre, masasaktan talaga siya.